Una sa lahat, motoristang nag-viral sa tatlong insidente ng road rage humarap na kanina sa LTO pero hindi sinagot ang mga alegasyon laban sa kanya. Nag-iwan naman ng mensahe sa mga bashers niya. Kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Panawagan ni Health Secretary Ted Herbosa na ipatigil ang dagdag kontribusyon sa PhilHealth, pinag-aaralan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos. LTO, magdaragdag ng mga impounding areas sa mga mahuhuling kolorum na jeep simula February 1. Mga nagpapapirma sa People's Initiative para sa Chacha tuloy pa rin daw at may alok pa umanong 20 million pesos sa bawat congressman ayon kay Senadora Amy Marcos. Defense Secretary Gilbert Chodoro bumuelta sa anyay pangiinsulto ng China kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong batiin ang bagong Pangulo ng Taiwan. Sa Canada, pahirapan ang pagpiprito ng itlog dahil sa sobrang lamig. At K-pop superstar na si IU magko-concert sa Philippine Arena sa June 1. Pinag-aaralan raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ni Health Secretary Ted Herbosa na awatin muna ang taas kontribusyon sa PhilHealth. Sabi pa ni Herbosa, kung di kayang ipagpaliban, baka pwedeng bawasan na lang ang contribution hike. Nasa frontline ng balitang yan, JC Cosigo. Para kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi napapanahon ang taas kontribusyon ng PhilHealth sa kanilang mga miyembro ngayong taon. Sinabi yan ni Herbosa sa isang forum kanina. Nagtataasan kasi lahat ng bilihin. This is the right time to actually already fill in. Mula 4% noong 2023, 5% ang premium rate hike ng PhilHealth ngayong taon hanggang 2025 alinsunod sa Universal Healthcare Law. Katumbas ito ng 500 pesos hanggang 5,000 pesos na babayaran ng members depende sa buwan ng sahod. Ngayong taon na lang ulit nagkaroon ng contribution hike. Sinuspende kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang dapat sana'y 4.5% hike para sa 2023. Kung si Herbosa raw ang tatanungin, dapat itong ipagpaliban muli. Sumulat na raw si Herbosa kay Pangulong Bongbong Marcos para suspendehin ang contribution hike. Pero kung di raw mapipigilan, dapat 4.5% lang ang itaas sa halip na 5%. We stop at where it was suspended. That to me is the logical way to lift the suspension. We don't jump to a very high kasi kawawa yung mga tao. Sabi ng palasyo, pinag-aaralan na ng Pangulo ang hiling ni Herbosa. Ang PhilHealth naman, nirerespeto daw ang pahayag ng DOH Secretary. Pero giit ng PhilHealth, sinusunod lang nila ang nakasaad sa Universal Healthcare Law. Kung magdesisyon daw si PBBM na suspendehin ang hike, tatalima sila sa utos ng Pangulo. Yan naman po ay maaari na mapag-usapan and we can arrive at an agreement po. Hindi rin ligtas sa taas kontribusyon ngayong taon ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Simula sa Pebrero, doble na ang babayaran sa Pag-ibig. 200 pesos na minimum na mandatory contribution ng empleyado at employer kada buwan. Giit ng Pag-ibig, hindi naman dehado ang mga miyembro sa dagdag kontribusyon. Madodoble rin naman daw ang makukuhang benepisyo gaya ng multipurpose loans at calamity loans. Mas dadami rin daw ang pwedeng makautang para magkabahay. Nasa 38 billion pesos ang nakikitang dagdag sa koleksyon ng Pag-ibig kada taon sa ipatutupad na dagdag singil. Sa tingin po namin in the next 5 years ay makakaproduce po tayo o makakapagpahiram po tayo ng close to 1 million new homes. 2019 pa nang sinimula ng pag-aaral sa Pag-ibig contribution hike pero 3 beses na udlot ang implementasyon dahil sa pandemya at apela ng employers. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Magdaragdag ng impounding area ang Land Transportation Office or yung LTO para po yan sa mga mahuhuli nilang kolorum na jeep pagsapit ng Pebrero. Nasa Frontline na balitang yan, Gerard de la Peña.
Ngayon palang tambak na ang mga naka-impound na sasakyan sa main office ng LTO sa Quezon City. Paano pa kaya kapag nagsimula na silang manghuli ng mga kolorum na jeep o yung mga hindi nakapag-consolidate simula sa February 1? Punong-puno na ng mga sakyan dito sa bakuran ng LTO main office dito sa Diliman sa Quezon City. At hindi lang ito basta mga sakyan. Ito yung mga na-impound na mga jeepney, bus, taxi, UV Express at pati na rin mga pribadong sasakyan. At dahil nga punong-puno na dito, kailangan na ng LTO na maghanap ng ibang impounding area. 50 lugar sa buong bansa ang tinitingnan ngayon ng LTO bilang mga bagong impounding areas. Sa ngayon, sigurado na magkakaroon ng impounding area sa Pasay at Quezon City sa Metro Manila. Gayon din sa Carmona, Cavite, Lipa, Batangas at Chaong, Quezon. Pag sila ipapasada na hindi naman sila nakirehistro, ayon sa batas, hindi ko pwede gawin yan. So mapipilitan ho namin i-impound yan. Sana wag na ho nila gawin yan kasi although pinaghahandaan na rin po namin yan. Inanunsyo naman ng grupong Piston na may ikinakasal silang panibagong malawakang kilos protesta bago mag-January 31, ang huling araw ng biyahe ng mga hindi sumali sa kooperatiba. Ang balak namin ay protesta lang, pero ang protesta nito ay humahantong sa isang tigil pasada kapag ang malawak na mga driver at operator ay lumahok mismo kasama yung kanilang mga unit. Nitong Martes, nang magsagawa ng protest caravan ang Piston at Manibela kontra PUV Modernization Program. Ayon sa dalawang transport group, umabot sa 10,000 nakiisa sa naturang protesta na tumagal hanggang kaninang madaling araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nilinaw ng COMELEC na hindi nila inilaan ang kanilang dagdag na pondo para sa pagsusulong ng charter change. Pero ang sabi naman ng DBM, pwede raw yung gamitin ng COMELEC sakaling matuloy ang pag-amyenda sa konstitusyon. Nasa Frontline na balitang yan, Shaila Francisco. Mismong si Budget Secretary Amenah Pangandaman na ang nagsabi, pwedeng gamitin ng Commission on Elections ang dagdag nilang budget sakaling matuloy ang plebisito para sa pag-amyenda ng konstitusyon o charter change. The money is already there. Pag kailangan na po nila ng cash for the purpose, we will release it. Meron tayong funding to push for the charter change. Meron tayong existing 12 billion under the GAA para to go through the process. Sinabi yan ni Pangandaman sa gitna ng akusasyon ni Albay Representative Ed Salagman na nagdagdag ng pondo sa COMELEC para sa Chacha. 12 billion pesos kasi ang inilobo ng pondo ng COMELEC para sa conduct and supervision of elections, referenda, recall votes and plebiscites ngayong taon sa pagsalang nito sa Bicameral Conference Committee. Mula yan sa dating 2.2 billion pesos nitong 2023. Ayon kay Pangandaman, bagamat maaaring gamitin yan para sa plebisito sa Chacha, COMELEC pa rin na may pinal na desisyon kung saan ilalaan at gagastusin ang naturang pondo. Giit naman ng COMELEC, kailanman ay hindi nila inilaan ang 12 billion pesos funds para sa charter change. Wala rin daw silang balak gamitin ito para roon. Kung tutuusin pa raw, kulang anilang budget na yan, lalo't aabot sa 13 billion pesos ang kailangang pondo para sa isang plebisito. Wala pong katotohanan po yan. So ito po ang tinitignan namin ay pondong binigay sa amin patungkol sa 2025 elections. At yun po yung ginagawa ng COMELEC ngayon, ang maghanda. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Tuloy-tuloy pa rin daw ang pagpapapirma sa People's Initiative para sa charter change. Meron pa umunong alok na 20 million pesos sa bawat congressman ayon kay Senadora Amy Marcos. Nato report. Inendorsa na sa COMELEC ang mga pirma mula sa People's Initiative para sa charter change. Mula yan sa 4 bayan at lungsod sa buong bansa. Merong sa Maynila, Caloocan, Navotas, Antipolo, Legazpi, Albay, ilang bayan sa Leyte, Samar at Northern Samar. Sa Mandaue City, higit 30,000 pirma ang nakolekta. Daraan pa mga yan sa verification ng COMELEC. Ayon kay Senator Amy Marcos sa programang Storycon ng One News, nagtutuloy-tuloy pa rin ang pangalap ng pirma. Kahit kinausap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang liderato ng Senado at Kamara na itigil na ito. Isiniwalat din ng Senadora kung sino ang mga inuutusan ngayon na mangolekta ng mga lagda. Ang usapan, titigil na yung PI nila. Bakit nangongolekta pa rin ng mga signature hanggang ngayon? At ang bongga ngayon, ang utos, laylo muna ang kongresista, laylo muna lahat ng politiko, ang nagpapapirma, public works contractors. Tama ba yun? Ano ba ang koneksyon ng mga kontratista at bakit sila ang pinakukuha ng pirma?
May hinala riyan si Senator Amy Marcos. What's the connection? I think the promise of public works contracts. In the same manner that there was an offer of 20 million for congressman. Maging si Senator Ronald Bato de la Rosa, naniniwalang hindi tumigil ang People's Initiative na layong sabay na bumoto sa charter change ang Senado at ang Kamara. Isa ang kongresista raw ang nagbigay kay de la Rosa ng impormasyon tungkol dito. Ang deadline nila is today. Na makalap yung required number of signature, which is ang taas na requirement sa kanila, 20% daw. Alinsunod sa batas, 3% lamang ang kailangang boto sa kada distrito para sa People's Initiative. Sa isang event sa Manila, natanong si dating Chief Justice Artemio Panganiban sa pananaw niya sa People's Initiative at Charter Change. Anya, para lang sa mga simple or minor amendments ang People's Initiative. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. They cannot vote intelligently. Hindi siya makakaboto na ito pala ay makaka-epekto sa kanilang pamumuhay. Hindi lang sa ngayon, kung hindi sa kinabukasan. Hindi rin daw uubran na idaan sa People's Initiative ang pagbabago ng gobyerno mula presidential papuntang parliamentary dahil mahirap itong ipaunawa sa ordinaryong botante. Wala pang bagong tugon ng Kamara kaugnay ng mga naghain ng mga pirmadong dokumento para sa People's Initiative. Habang sa Senado naman, magkakaroon daw ng caucus sa Lunes para pag-usapan ng charter change. Mga kapatid, huwag niyo munang itago ang inyong mga jacket dahil magtatagal pa ang malamig na panahon sa bansa hanggang sa Pebrero. Epekto pa rin yan ng hanging amihan sa hilagang bahagi ng bansa. Sa forecast bukas ng Pag-asa, posibleng lumamig pa sa 13 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City at 20 degrees Celsius naman sa Tagaytay. May chance rin bumaba sa 23 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila. Ramdam din sa Visayas at Mindanao ang malamig na panahon. Hanggang 23 degrees Celsius naman ang posibleng maging pinakamababang temperatura sa Davao City. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang malamig na panahon sa bansa hanggang sa katapusan ng Pebrero. Samantala, magdudulot pa rin ng mahihinang pagulan ng amihan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Gayon din sa Metro Manila at mga natitirang lugar sa Luzon at sa Visayas. Uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao gaya po ng Caraga, Davao Region at Northern Mindanao. Epekto yan ng shear line o yung pagsasalubong ng hangin sa Hilaga at sa Silangan. Humarap kanina sa LTO ang driver na 3 beses nag-viral dahil sa road rage sa Quezon City. Nag-iwan din siya ng mensahe laban sa mga nambabash sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Mag-isang humarap sa opisina ng Land Transportation Office si Jesse Virtudaso. Siya ang lalaki 3 beses na nag-viral sa road rage sa Fairview, Quezon City. Walang dalang affidavit si Virtudaso dahil para sa kanya, sapat na ang pagharap niya sa LTO. I don't expect anything because walang mangyayari. Giit niya, hindi siya, kundi ang mga driver na nakagitgitan niya ang may kasalanan. Bad trip na rin daw siya sa mga basher online na nagbabanta pa sa kanyang buhay. So here's my message sa lahat ng mga taong yan o kung sino man kayo dyan. Mga threats or whatsoever. This is what I can tell you. I am his champion. So, kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. Bagamat sumipot si Virtudaso, wala naman sa LTO ang mga nagrereklamo sa kanya. Sabi ng ahensya, hindi na kailangang humarap ng complainant sa pagdinig. Yung hearing today is based from the posted 3 viral video. Doon po kami nag-base, since yung show cause order, doon din po tayo nag-base. Yung violation na pinataw natin sa kanya, improper person to operate, then the obstruction. Mabilis lang naging paghaharap ng mga tauhan ng LTO at ni Virtudaso. Tila hindi raw kasi handa ang motorista sa pagsagot sa mga tanong ng ahensya. Wala rin siyang sinumpaang salaysay. Sa ngayon, hindi na muna tinanggap ng LTO ang katwiran na meron siyang mental health condition. Pero posibleng irekomenda ng ahensya na muling suriin ang kakayahan ni Virtudaso bilang isang driver. Siguro maglagay tayo ng reso with recommendation sa specialist, sa doktor, to further check up kung fit to drive siya. No?
Kasi di natin ma-determine if ever na may medical condition ng isang tao talaga. Sa susunod na pagdinig sa January 24, inaasahang sasagutin na ni Virtudaso ang mga alegasyon laban sa kanya. Kung hindi siya tutugon, ibabase na ng LTO sa mga viral video ang kanilang desisyon. Habang gumugulo ang investigasyon, pinagbawalan din muna magmaneho si Virtudaso alinsunod sa 3 buwang suspensyon sa kanyang driver's license. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, Starbucks Coffee Philippines nagsorry sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng limitado nilang discount sa mga senior citizen at PWD. Mekaniko, arestado daw sa paulit-ulit umunang paghahalay sa isang dalagita sa Solana, Cagayan. At dahil sa sobrang lamig sa Canada, itlog sa kawali nanigas agad. Magbabalik pa ang Frontline Night. Sisilipin ng Kamara kung ipapatupad sa mga online apps ang pagbibigay ng senior citizen at PWD discount. Kasunod po yan ng limitadong discount ng isang kilalang coffee chain sa bansa na inihingi nila ng paumanhin. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Simula pa lang ng pagdinig ng House Ways and Means Committee, ginisa na kagad ang mga opisyal ng Starbucks coffee chain. Kaugnayan sa nag-viral nilang signage na limitado lang sa isang drink at pastry ang discount sa senior citizen at persons with disability kapag nagpresenta ng card. Bakit niyo naman ginawa yun? Rationally, naglagay kayo ng ganyan. Actually, ang mahal-mahal nga talaga ng kape nyo no? Tapos yung ating mga senior citizen, ayaw nyo pambigyan ng discount. Inamin ng Starbucks ang pagkakamali at humingi ng paumanhin. Pinatanggal na rin daw nila ang naturang karatula sa lahat ng kanilang branch. We fully acknowledge the error. Specific to the signage, it was not properly worded. And we are taking full accountability and acknowledge the mistake. And we are really disappointed at the confusion that we had caused because of the erroneous signage. Pero hindi pa rin nakontento ang mga congressman. Mungkahi ni Committee Chairman Joey Salceda. Okay lang ba sa inyo? Senior citizen tsaka PWD bukas, buy one, take two. DTI is right beside me. Hindi ako titigil hanggat hindi nyo pinagsisisihan yan. Otherwise, we just have to go with the natural process, which is really to prosecute. We will definitely note your very valuable substantially, feedback. not in words. Yes. Sorry is not enough. Ayon sa Expanded Senior Citizens Act at Magna Carta for Persons with Disability, may 20% discount at VAT exemption ng mga senior at PWD para sa mga bilihin at ilang serbisyo. Isa rin sa mga kadalasang reklamo nila ang hindi pagtanggap ng kanilang discount cards pag nakapromo ang serbisyo at pagkain. Sa katunayan, isang 5-star hotel sa Pasig ang nademanda na dahil dyan. Ayon sa abogado ng complainant na si Attorney Romulo Macalintal, illegal ang ginawa ng hotel dahil aprobado dapat ng DTI ang anumang promo. Without the DTI permit, the said promo rate is considered as a regular rate, to which a senior citizen should still be entitled. Kabilang din sa kanilang sisilipin ang discount sa mga online shopping platform na dapat daw umiiral din. There has to be a button on all apps which identifies the PWD and there put either, pwede mo naman i-upload yung ID mo, di ba? At pwede mo doon sa senior citizen, pwede mo ilagay na lang yung senior citizen ID mo. Ayon kay Salceda, masusolusyonan lang ang mga reklamo sa discount sa pamamagitan ng pag-amyenda sa batas. Kaya maghahain ng panukalang komite na layong mabigyang linaw ang mga panuntunan sa pagbibigay ng discount sa mga senior citizen, PWD at solo parents. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tatayuan ng Central Park na mas maganda pa raw sa Luneta. Isa lang po yan sa mga planong pagpapaganda ng Ilog Pasig na pinasinayaan kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. In 3, 2, 1... Nagliwanag ang bahaging ito ng Pasig River sa likod ng Manila Central Post Office Building kanina.
Bahagi ito ng paglulunsad ng Pasig River Urban Development Showcase Area Project na tinaguri ang Pasig Bigyang Buhay Muli. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos ang pag-iikot sa lugar. Pinalibutan ng walkway ng mga estatwa at fountain na may mga pailaw pa. Ayon kay PBBM, ang pagpapaganda sa parteng ito ng Ilog Pasig ay alinsunod sa Executive Order 35 na may mandatong isailalim sa rehabilitation ang Pasig River. Layon din ng 18 billion pesos project na maging sentro ng economic activity ang Ilog Pasig. Make no mistake about it. It will be a people-centered and community-driven development with ideas crowdsourced from experts and carried out with political will. We may never restore the river back to its pre-colonial pristine condition, but we can revive it to serve the present while preserving it for the future. Target din itong palakasin ang turismo at magkaroon ng dagdag na transportasyon. Sa 25 kilometers na haba ng ilog, maglalagay rin ng bike at jogging lanes na tatawid sa 11 lungsod sa Metro Manila. Magkakaroon din ng Central Park na mas maganda pa raw sa Luneta. At balang araw, meron daw babiyaheng mga ferry sa Ilog Pasig na dadaan sa Manila Bay hanggang sa Laguna Lake. Matatapos daw ang proyekto sa loob ng 3 taon. Libo-libong informal settlers naman ang apektado ng proyektong ito. Pero ire-relocate na raw sila ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kung sino ang malapit sa ilog, ang siyang unang dapat mabibiyaan. Narito po tayo ngayon sa kilometer 0 ng ating paglalakbay para makamtan natin ang minimithing buhay at masiglang ilog ng Pasig. Manggagaling daw sa pribadong sektor ang pondo sa proyekto na ang unang ginang ang nangunguna sa pangangalap. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Natakip ng mga pulis ang 2 delivery rider na pumatay sa isang negosyante sa Manila. Binayaran daw sila ng mastermind para itumba ang biktima. Nasa Frontline balitang yan si Justin Punsalang. Sa kulungan ng bagsak ng 2 delivery rider na ito sa Maynila. Sospek sila sa pamamaril sa isang negosyanteng senior citizen na si Paulina Antony sa Ermita nitong Lunes. Ayon sa pulisya, malapitang binaril sa ulo si Antony ng isa sa mga sospek habang nasa tapat ng kanyang negosyong kainan. Sa pamamagitan ng pag-backtrack sa mga CCTV, natunton ang mga sospek sa Port Area, Maynila. Binaba kasi ni rider si gunman along the way. Ito yung nasundan namin yung isa. Nag-alis siya ng helmet. Discreetly nalaman namin na siya ay isang rider ng isang delivery app. Naituro kung saan yung bahay. Kinuha na ng mga operatiba natin. Tapos, doon na rin ang naging lead natin para makuha natin si gunman. Lumalabas sa investigasyon na nabayaran ang mga sospek sa halagang 30,000 pesos para itumba si Antony. Hindi na itinanggi ng mga sospek ang pamamaril. Ayon sa gunman na si Mansory Abdul Ghani, napilitan lang siyang barilin ng biktima. Meron daw kasi siyang utang sa nag-utos sa itumba si Antony. Kumbaga ang buhay ng senior ang naging pambayad utang. Nagkautang ako ng 10,000 doon. Ang kapalit, yun, may kasalanan daw yung tao. Yung tao na yun, hindi ko naman kilala po. Ang rider na si Morsid Pendatun, iginiit na hindi niya raw alam ang pakay ng kanilang pag-alis noong Lunes. Nagtawag lang sa akin. Hindi ko alam eh. Sabi niya, may pupuntahan tayo. Sumama ako kasi, bakit mo ako bigyan ng pera na 13K? Alam ko lang may dalang baril. Hindi na ako sasama eh. Mahaharap sa kasong murder ang 2 sospek. Tinutunto na ng pulisya ang nagbayad sa kanila na posibleng tunay na utak sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Arestadong isang mekaniko na umunay paulit-ulit na ng halay sa isang menor de edad sa bayan ng Solana sa Cagayan. Number 1 most wanted sa buong probinsya ang suspect na si alias Ricky. Ayon sa pulisya, biktima niya ang pamangkin ng kanyang kinakasama na 14 na taong gulang. Pinagsasamantalaan daw ng suspect ang dalagita tuwing umaalis ng bahay ang kanyang ina. Nagsimula raw ang pangahalay noon pang Pebrero 2021. Noong nakaraang taon lamang nakapagsumbong ang biktima sa kanyang mga kaanak dahil tinatakot daw siya ng suspect. Naharap si alias Ricky sa 12 counts ng rape, 6 na counts ng sexual assault at 2 counts ng lascivious conduct. Susunod, pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong presidente ng Taiwan, labag daw sa One China policy
ayon kay Chinese Ambassador Wang Xilian. Mga overseas workers pwede nang mag-apply ng multiple entry visa sa Taiwan. At OPM band na River Maya nakipagrakrakan sa Dabarkad sa Eat Bulaga. Mapit ka kaya sa akin ng ikaw ay maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na sa Tutong lamang watid dito sa Frontline Tonight. Buwelta sa China si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pang-iinsulto raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry matapos batiin ni PBBM ang bagong Pangulo ng Taiwan. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. So our relations now stands at a crossroads as facing a choice of where to go from here. Ganyan inilarawan ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang estado ngayon ng relasyon ng Pilipinas at China. Anya, kailangan magdesisyon ng Pilipinas kung anong direksyon ang tatahakin ng ating bansa. Sinabi yan ng Chinese Ambassador sa isang event sa Makati ngayong gabi. Nagkomento rin siya sa pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Hindi raw yan nagustuhan ng China. Labag daw kasi ito sa One China policy kung saan itinuturing na isang probinsya ng China ang Taiwan at hindi hiwalay na bansa. Pagbibigay diin ng ambassador, sensitibo ang issue ng Taiwan at tanging China lang ang dapat na humahawak nito. Hope that the Philippine side will stay committed to the One China policy pursued by successful Philippine administrations since the establishment of diplomatic ties between China and the Philippines and respect China's internal affairs. Sa isang pahayag kahapon, pinayuhan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning si Pangulong Marcos na magbasa pa ng libro at intindihin ng mabuti ang isyu ng Taiwan para makabuo ng tamang konklusyon. Ang pahayag na yan, binweltahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pang-iinsulto raw ito kay Pangulong Marcos. Pero hindi na raw siya nagulat dito, lalo't inaasahan niya na raw na isusulong ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang propaganda at maling impormasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Maaari na mag-apply ng multiple entry visa ang mga overseas workers sa Taiwan. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office or MECO, higit 100,000 overseas workers ang makikinabang dyan. Sa ilalim ng bagong patakaran, papayagan magpabalik-balik sa Taiwan ang mga OFW na may multiple entry visa. Paalala naman ng MECO sa mga OFW na uuwi o magbabakasyon dito sa Pilipinas, magpaalam ng maayos sa kanilang mga manpower agencies nang sa gayon ay maasikaso ang kanilang resident certificate at multiple entry visa. Hindi lang naman sa Pilipino yan. Lahat ng foreign workers in Taiwan are benefited by this multiple visa entry. Pero kailangan may requirement dyan. Kailangan pag uwi mo, halimbawa Pilipina ka, gusto mo umuwi at gusto mo bumalik, kailangan mag-report ka sa sa Immigration Bureau at bibigyan ka lang sila ng ARC, Alien Registration Certificate. With that, you can go back maybe as many times as you want without anymore getting the additional visa requirement. Naglabas ng travel advisory ang Canada para iwasan ng kanilang mga mamamayan ang ilang lugar sa Pilipinas. Kasama sa Avoid All Travel category nila ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Maguindanao. Gayun din ang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ibig sabihin, bawal bumiyahe roon ng kanilang mga kababayan dahil umano sa terorismo at sa krimen. Pinaiiwasan din ang Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Pati ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Pinalilikas nila ang Canadian citizens na nasa mga nasabing lugar. Kung hindi naman daw importante, huwag nang pumunta sa Agusan del Norte at Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, maliban sa Siargao Island at Surigao del Sur. Pati na rin sa Davao Region, maliban sa Davao City. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng Palasyo kaugnay ng Travel Advisory ng Canada. Showbiz Tonight na tayo.
bumisita at nakipagrakrakan kanina sa Itbulaga ang OPM icon na River Maya. Kinanta nila ang sikat nilang awitin na LSC. Present ang original members nitong sina Bamboo, Rico Blanco, Mark Estueta at Nathan Azarcon. Nakijoin pa si Bamboo sa audience habang si Legit Tabarcad's Maine Mendoza todo sa pagpapaka-fangirl. Shinare niya yan sa kanyang Instagram story. Sa February 17 na ang reunion concert ng River Maya sa SMDC Festival Grounds. At eto ang isa pang chika. Legit separation anxiety raw ang nafe-feel ng cast ng Pera-Perasong Paraiso ngayong malapit na ang kanilang finale. Sa interview ng News 5 sa cast nito, naging malalim daw ang samahan nila on and off cam dahil sa serye. Say ni Loisa Andalio, nahihirapan pa rin daw silang i-let go ang project kahit matagal na nilang na-tape ang final scenes. Ang Pera-Perasong Paraiso ang isa sa mga unang collab TV series ng TV5 at ABS-CBN. Abangan ang finale ng serye sa Hapon Champion ng TV5 pagkatapos ng Itbulaga. Hindi pa namin na masyado feel na matatapos na yung airing niya sa TV, syempre, kasi 7 months namin tong ginagawa na pinapanood, 'di ba? So, malaking adjustment din, pero grateful kami na magkakasama kami sa show na to. Dahil po first collaboration to with TV5, grateful din po kami na nagtiwala din sila sa amin na mag-invest sa amin. So, ayun po. Sana po ay naging masaya din lahat dahil dito sa show namin. And grateful po kami sa lahat ng tumutok since day one. Abangan! K-pop superstar na si IU muling magko-concert dito sa bansa sa Hunyo. At dahil sa sobrang lamig sa Canada, ipibritong itlog na ligas agad bago pa man mahulog sa kawali. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Superstars overload ang Coachella 2024. Kasama sa magpe-perform dyan sina Lana Del Rey, Doja Cat, pati ng ilang K-pop groups. Muli naman magko-concert dito sa bansa ang K-pop superstar na si IU. Narito ang report. Attention Philo Yuena! Babalik dito sa Pilipinas ang K-pop superstar na si IU. Para yan sa kanya world tour na Her. Sa photo announcement ni IU, gaganapin ang concert sa Philippine Arena sa June 1. Wala pang detalye sa ticket selling. 2019 pa nang huling bumisita sa bansa si IU. At bukod sa Pilipinas, lilibutin niya ang iba pang mga bansa sa Asia, Europe at sa Amerika. Sa January 24 naman, i-release ni IU ang music video niyang Love Wins featuring BTS member na si V. At para naman sa mga agase, finally, magkakaroon na ng first solo full album ang maknae ng GOT7 na si Yugyeom. Yan ang album na Trust Me. Tampok sa teaser photo nito ang charming side ni Yugyeom with matching roses. Sa February 21 na yan ilalabas. Kumpleto na ang artist lineup sa music festival na Coachella 2024. Kasama sa headliner sina American singer-songwriter Lana Del Rey, ang rappers na sina Doja Cat at Tyler, the Creator, at ang American rock band na No Doubt. Kasama rin sa lineup this year ang ilang Korean artists, gaya ng K-pop groups na ATEEZ, Les Seraphim, at ang Korean indie pop band na The Rose, na magko-concert din sa Pilipinas sa January 26. Sa April na magsisimula ang Coachella 2024 sa Empire Polo Club sa California. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid!
Ginawaran ng pinakamataas na parangal ng Santo Papa si TV5 Chairman Manny V. Pangilinan para po yan sa kanyang mga kontribusyon sa komunidad at sa simbahan. Nasa front end balitang yan si Mon Gualvez. Bear in mind that you are called to be the salt of the earth and the light of the world. Iyan mismo ang paalala ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula nang iabot kay Metro Pacific Investments Corporation Chairman, President at CEO Manny V. Pangilinan ang kanyang Cross of Honor Medal sa Manila Cathedral. Iginawad kay MVP ang Pro Ecclesia et Pontificie o sa Ingles ay For the Church and Pope na sa kanyang natatanging kontribusyon sa charitable activities ng simbahan. It came as a surprise to me, to be honest, and of course I'm very grateful to the church and to His Holiness for this singular honor. Bukod kay MVP, 8 iba pa ang ginawaran ng parangal. Kabilang dyan ang kapwa niya business tycoon na si Fernando Zubel de Ayala, pati ang mga matagal ng volunteers ng Caritas Manila. I feel blessed and happy to have been accorded this award, as I'm sure the other awardees feel the same way. And as the Cardinal Advincula said, he exhorted us to be humble in respect to this award and to do more work out of compassion and love and charity for our people. No? Halos 2 dekada na rin tumutulong sa Caritas Manila si MVP, pati na ang iba't ibang foundation ng MVP Group of Companies. Ang inspirasyon niya, nag-ugat pa raw mula sa kanyang pagkabata. I was taught at the Ateneo, and one of the major tenets that they taught us, it's part of the Ignatian spirituality, is a man for others. And this, I think the work that Caritas does and our foundations is really to be mindful, not to be too self-interested, and to be mindful of others. Because after all, what are we here on earth for, no? Except to benefit humanity. No? Hindi ito ang unang beses na may mga Pilipinong nagawaran ng Pro Ecclesia et Pontificie. Pero kumpara sa mga nakalipas na taon, ngayon lamang lumalabas na may pinakamaraming bilang ng mga recipients para sa pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Simbahang Katolika sa mga laiko o yung mga hindi na ordinahang miyembro nito. Pero ang award ni MVP at ng iba pa, hindi lang daw basta parangal, kundi isang hamon na ipagpatuloy ang pagkakawang gawa. Kaya naman, may mga nakalatag ng project si MVP. Not only Caritas, but in other philanthropic organizations, principally PBSP, the Philippine Business for Social Progress, and of course the foundations of the group, PLD Smart Foundation, One Meralco Foundation, the Metro Pacific Foundation, and of course the MVP Sports Foundation itself, no? Which is doing work in the world of sports. We take heed of the call of the Cardinal to do more. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. At para naman sa ating pabaong pampagood night, nakakawaw ang experience mga residente dahil sa matinding lamig ngayon sa Canada. Gaya po nitong isang itlog na biglang tumigas bago pa mahulog sa kawali nang ilagay ito sa labas ng bahay. Oh, parang nakasuspended animation. Naging frozen din ang noodles, pati chopsticks na nigas. Pambihira man ang nanigas na tisyong ito, parang nakalutang sa ere ang rolyo. Ang isang residente naman, nagbuhos ng mainit na tubig sa snow at agad-agad itong nag-evaporate. Ayon sa Weather Agency sa Canada, hanggang sa susunod na linggo pa ang matinding lamig sa northern part ng Canada na umabot sa negative 43 degrees Celsius. Alam mo, tanda ko tuloy yung pelikulang, ewan, inabutan mo ito eh. Jan and Marcia sa Amerika? Hindi. Tandaan niyo pa yun? Hindi, mga bata kayo eh. Ay, thank you. Ay, sorry, Bok. Si Dolphy tsaka si Panchito nasa US, nag-snow. Tapos? Jumingle sila sa labas. Nanigas din. Huwag natin mag-usapan yun. At yan po ang 45 minutos mag-imayos malagang headlines. Balita at diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangka sa pagbalita. Sa ngalan po ni Mian Los Baños, ang po si Ed Lingao, kasama si Johnny Alapon. Magandang gabi.